Magandang umaga po. Alas 7 po ng umaga ngayon. January 3, 2026. So, ganda po ng view. Ang sabi po ng Bible, mababasa po natin sa Kawikaan 3:33 sa Old Testament po. Ang sumpa ng Diyos ay nasa bahay ng mga masasama. Ngunit pinagpala ng Diyos ang tahanan ng mga matutuwid. Yan po ang ibig sabihin po noon. Kahit pala may bahay na bagong bahay, okay, kahit i-blessing pa yon, tatawag ka ng pare, ang sino man yon, useless din po yon kung ang mga nakatira hindi po mananampalataya. Ang pinagpala po ng Diyos ay tao, hindi bahay. Yan po sa mababasa po natin yan sa Bible. Kung may Bible kayo dyan sa bahay nyo, basahin po ninyo sa Kawikaan 3:33. Okay, pinagpala ng Diyos ang tahanan ng mga matutuwid. Mananampalataya yon. Ngunit ang sumpa niya nandoon naman sa bahay ng mga masama. Okay, kaya kahit anong gawin blessing mo sa bahay, mabiditahan mo, kuha ng pare, kung ano man yon, useless po yon. Kaya dapat po pala tayo sumasampalataya sa Diyos para nandoon yung pagpapala sa atin. Kaya nauna ko po sinabi na ang malas po, ginagamit yung yung salitang malas ginagamit sa mga sugarol. Malas ika, talo. Pero sa Bible, salita ng Diyos, sumpa ng Diyos, walang malas, at pagpapala ng Diyos. Okay. Pwede swerte yun pag pinagpala ka ng Diyos, mananampalataya. Pagka mananampalataya po tayo, susunod tayo sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil Kristiyano na tayo ngayon, wala na tayo sa Israel, batas ni Moises, batas ng Diyos na dinadaan niya kay Moises. Tayo po Kristiyano ngayon, susunod po tayo sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil yun po ang nais ng Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Mababasa din naman natin yon sa Mateo 17:5. Ang sabi ng Diyos, tinig mula sa langit, narinig ng mga alagad ni Hesus. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Okay, pakinggan natin turo ni Hesus. Anak niya si Hesus, tutukoy niya si Hesus. So pakinggan natin sa Bible, mababasa natin mga turo ni Hesus. Ayan. Buong New Testament po, wala na po tayo sa mga propeta. Binago na po ng Diyos ang pagliligtas. Noong panahon ng mga propeta, maghandog tayo ng mga dugo ng hayop bilang kapatawaran sa ating mga kasalanan ng mga panahon ng mga propeta. Ngayon po ay dugo na ni Hesus ang maghuhugas sa ating kasalanan. Hindi natin kayang hugasan ng ating karumihan. Sasampalataya kay Hesus. Ang salita pong tanggapin natin si Hesus ay hindi po sapat. Parang ginawa mo lang panakip butas. Pag sinabi mong tanggapin mo si Hesus, ginawa mo lang siyang no choice. Tinanggap mo si Hesus, di marami kang utang, gulong-gulong yung buhay mo. Kailangan sasampalataya tayo kay Hesus. Sasamba tayo sa Kanya. Susunod tayo sa Kanyang mga turo. Yun ang tamang doktrina, ha? Hindi yung tanggapin mo lang. Kung ang doktrina po na narinig natin ay si Jesus ay isang katotohanan at isang katuruan, di po sapat yun. Pag yun ang doktrina na narinig natin, ating hinahawakan, yun yung mga tao na pag niyaya mo na magsimba tayo, pag doon tayo sa church, pag linggo at mag-Bible study tayo, sasagot yan. Ay, Chef Roy, wala naman akong taong inapakan eh. At alam naman Diyos na hindi ko siya nakalimutan. Kilala niya ako. Ang totoo po, hindi tayo kilala ng Diyos pag yun ang ating hawakan na salita. Si Jesus ay hindi lamang isang katuruan at isang katotohanan. Tama yun, pero si Jesus ay ating sambahin at si Diyos. Sasampalataya sa Kanya. Hindi lamang katuruan at hindi lamang katotohanan, kundi siya ay Diyos, anak at Diyos. Siya ay Panginoon nating lahat at
hari ng mga hari. Siya ang maghahari sa ating buhay. Siya ang masunod. Hindi yung gusto natin pasakop tayo sa kanyang mga turo. Muli po yung lingkod, si Roy. Relax lang po.